Mapagpalang araw sa lahat! Ngayon ay matututunan natin ang pagkakaiba ng simbolismo at matatalinhagang salita. Saan nga ba natin madalas ginagamit ang mga ito? Tama! Madalas natin itong makita o marinig sa mga akdang pampanitikan, lalong-lalo na sa tula. Ito ay kadalasang ginagamit upang lumabas ang kakintalan o kagandahan ng isang akda. Handa na ba kayong malaman ang pagkakaiba nito? Kung oo, ipagpatuloy mo ang panonood. Umpisahan natin sa pag-alam kung ano nga ba ang ibig sabihin ng simbolismo. Ang simbolismo ay naglalahad ng mga bagay at kaisipan sa pamamagitan ng sagisag at bagay na mahiwaga at metapisikal. Ibig sabihin yung mga bagay na nahahawakan. Ito ay mga ordinaryong bagay, pangyayari, tao o hayop na may kaakibat na natatanging kahulugan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang puso na ginagamit bilang simbolo ng pagmamahal. Gayun din ng mga aklat. Ito ay nangangahulugang karunungan. Ang mga halaman na nangangahulugang paglago. Ang buwan at mga bituin nangangahulugan naman ito sa mga tula na kalungkutan. At ang pusang itim ay kadalasang iniuugnay sa kamalasan. Narito pa ang ibang halimbawa ng mga simbolismo. Bahaghari. Ito ay simbolo ng pag-asa at pangako. Pulang rosas. Simbolo ng pagmamahal at pag-ibig. Singsing, sumisimbolo ito sa pangako at pag-aasawa. Kulay itim, kamatayan at kasamaan. Kulay asul, kalmado at kapayapaan. Kulay berde, kalikasan at paglago. Narito naman ang mga sinisimbolo ng iba't ibang uri ng klima. Spring, fertility o rejuvenation. Tag-init, kalayaan at kagalakan. Autumn, pagtanda o paglapit sa kamatayan. Taglamig, kamatayan at paghihirap. Hamog, kawalan ng katiyakan o pagiging misteryoso ng isang bagay. Ulan, kalungkutan at pagbabago. Mga bagyo, marahas na emosyon at isang panganib. Kwago, karunungan. Peacock, pagmamataas. Buwitre, kamatayan at ahas, kasamaan. Marami pa kayong makikitang halimbawa ng mga simbolismo na madalas gamitin sa mga akdang pampanitikan kapag tinignan ninyo ang link na nasa ibaba ng videong ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa kahulugan ng matatalinhagang salita. Ang matatalinhagang pahayag o pananalita ay mga salitang may malalim o hindi lantad na kahulugan. Sinasalamin ng paggamit nito ang kagandahan at pagkamalikhain ng anumang wika. Kumbaga sa Ingles, reading between the lines, hindi literal na kahulugan ang ginagamit sa matatalinhagang salita. Narito ang mga halimbawang madalas nating gamitin o mabasa sa mga akdang pampanitikan. Balat sibuyas, ibig sabihin nito ay matampuhin. Kapuspalad, nangangahulugan ito na kawalan ng pera o oportunidad. Alog na ang baba, ito ay nangangahulugan ng katandaan. Nagtataingang kawali na nangangahulugang nagbibingi-bingihan at putas ang bulsa o walang pera. Maliban sa mga naibigay ng halimbawa, narito pa ang mga karagdagan. Naglalaro ng apoy. Ito ay nangangahulugang pagtataksil sa asawa o karelasyon o anumang gawain na makapaglalagay sa alanganin ng isang relasyon. Kabiyak ng puso. Ito ay nangangahulugang sinisinta, asawa o sino mang minamahal na nais pakasalan. Pag-iisang dibdib. Ito ay nangangahulugang kasal. Isang paa sa hukay, nangangahulugan ito na nasa alanganin ang buhay. Dapit hapon ng buhay, malapit ng pumanaw. Putok sa buho, ito ay nangangahulugang ampon.
kaututang dila, taong madalas mong kasama, kausap o sa madaling sabi ay isang kaibigan. Nagdilang anghel, nagkatotoo ang sinabi ng isang tao. Natutulog sa pansitan, tumutukoy naman ito sa isang taong tamad. Bahag ang buntot, nangangahulugang duwag at lumaki ang ulo o nangangahulugang yumabang. Marami pa tayong halimbawa ng matataninhagang salita sa ating wika. Makikita niya iyan sa link na nasa ibaba. Nawa ay nalaman na ninyo at natutunan ang pagkakaiba ng simbolismo sa matataninhagang salita. Sana rin ay nakatulong ang video na ito upang mas maunawaan mo ang iyong aralin sa Filipino. May tanong ka pa ba? I-comment iyan sa ibaba. I-share mo na din ang videong ito sa iyong kaeskwela. Hanggang sa susunod na aralin,